Mag-aalas 2:30 ng April 21, 2020, malapit sa isang police quarantine control point sa Maligaya Drive sa Barangay Pasong Putik, Quezon City. Binaril ng pulis na si Police Master Sergeant Daniel Florendo Jr. ang isang retired Army Corporal na si Winston Ragos. Reward champion, sir! May problema yan eh. Matapos raw niyang lumabag sa social distancing rule at hindi pagsuko sa mga pulis. Mahigit 5 buwan mula nang barilin ang dating sundalo, binalikan namin ang pinangyarihan ng krimen. Noong nangyari ang insidente, wala ganong tao sa lugar na ito dahil noong mga panahon na yon ay nasa ilalim pa ng Enhanced Community Quarantine ang buong Metro Manila. Pero dito sa pinangyarihan ng krimen, kuhang-kuha lahat ang buong pangyayari ng CCTV ng barangay. Sa kopya ng Joint Sworn Affidavit ni na Police Master Sergeant Daniel Florendo at 4 na kasama niyang police trainees. Sinabi nilang Corporal Ragos was asking passers-by for a ride in violation of the social distancing rule. Sinabi rin ng mga police affidavit na when they inquired from Corporal Ragos about his business in the area, he failed to present a quarantine pass, which prompted PMSG Florendo to order for his submission to their authority. Pero hindi raw sila pinakinggan ni Ragos. Matapos raw ang sinasabing pagsita kay Corporal Ragos, naglakad siya palayo sa mga pulis. Dito, makikitang tumawid siya sa pedestrian lane at pumunta sa may tindahan. Makalipas ang nasa 30 segundo, kasunod na niya ang 5 pulis. Makikitang nakatutok na kay Ragos ang baril na hawak ni Police Master Sergeant Daniel Florendo. Sa bandang kanan ng video, makikita ang isang lalaking nakaputing t-shirt na tila may sinesenya sa mga pulis. Pero tinutukan pa rin ng baril si Ragos. Tignan mo ha, huwag nyo alisan ng mata. Dapa, boss, dapa! Oo, sige, subukan mo. Sa viral video na ito, nakuha ng isa sa mga police trainee. Makikitang itinaas na ni Ragos ang kanyang mga kamay habang nakatutok sa kanya ang hawak na baril ni Florendo. Pero nang akmang may kukunin si Ragos mula sa kanyang bag, bigla siyang pinaputukan ni Florendo. Naihagis pa ni Ragos ang kanyang bag bago siya tuluyang bumagsak. May tama po yan eh! Dating militar po yan! Na nagkaroon ng marsya! Reward champion, sir! May problema yan eh. Bakit? Bandang 2:36 ng hapon, itinakbo si Ragos ng barangay sa Commonwealth Hospital. Kuha ang mga larawang ito noong agaw buhay si Ragos sa ospital. 5:57 p.m. Binawian siya ng buhay. 2 bala ang tumama kay retired Corporal Winston Ragos. At sa lugar na ito, dito siya mismo bumagsak matapos barilin ng pulis. At hanggang ngayon, nandito pa rin yung 2 butas na iniwan nung balang tumagos sa dating sundalo. Nakausap ko ang kapatid ni Winston na humiling na itago ang pagkakakilanlan para raw sa kanyang kaligtasan. Nasa bahay raw siya noon nang tawagin ng isang kamag-anak na nakasaksi sa pamamaril. Ganun pa rin siya bigyan. Siyempre, katulad niya, pag nakikita namin ng mga kapatid ko yung litrato niya. Sa ngayon, nasa pangangalaga ng isa pa nilang kapatid ang anak ni Winston. Nasa Cavite naman noon ang ina ni Winston na si Merlin nang mangyari ang insidente. Kwento ni Merlin, nakapag-serve ng 7 taon sa Philippine Army si Winston, 5 taon sa Bicol at 2 taon sa Lanao del Sur. Pero noong 2017, nabigyan ng Certificate of Disability Discharge mula sa Armed Forces of the Philippines si Ragos matapos mapatunayang may mental disorder siya na schizophrenia. Ang problema lang, nagkaroon siya ng sakit na ganyan. Pero hindi po yan. Harmless po si Winston, napaka-harmless. Mapagmahal po yan sa mga
bata, mapagmahal po yan sa kapitbahay, mapagmahal po yan sa kapwa-tao. Malambing po yan. May time lang na nasa isang sulok lang yan, nag-iisip, tahimik, loner, yan lang. Masakit po yung ganung pangyayari na sila pa mismo na magpoprotekta at mismo ang mga taong bayan na rin yung sasabi sa kanila, sa mga pulis na wag sir. May warsyak yan, sir! Sa isang putok lang, bakit dinoble pa? At dapat kung ano man yung doda nila or what, doon na lang sa paa, tama na. Sa interview sa programang Unang Hirit noong April 2020, ipinaliwanag ng Nooy PNP spokesperson na si Brigadier General Bernard Bana ang naging aksyon ng mga pulis. Sa pagkakataong iyon, Igan, hindi naman kailangan ng warning shot at ginampanan ng ating pulis ang naayon sa police operational procedures. At makikita nga natin na nagbigay siya ng mga verbal commands at makailang beses siya nagbigay ng warning. Subalit nagbigay pa rin ng mga provocative na mga galaw o yung suspect. Yung barilo sa nahuna ko sa bagho nitong suspect. Tama po yun, sa bag po natagpuan yung baril ng suspect at ito po ay ipipresenta sa korte bilang ebidensya. Hindi po yan marahas. Simula nung nawala yan sa serbisyo, wala po yan. Wala po yan baril. Hindi po yan humahawak. Nagsagawa naman ng investigasyon ang Death Investigation Division ng NBI tungkol sa kaso. Ito ay base na rin sa hiling ng Nooy Army Chief na si Lieutenant General Gilbert Gapay. Isa sa mga nagbigay ng salaysay sa NBI ang saksing itatago namin sa pangalang Gerald. Hiniling niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan para sa kanyang kaligtasan. Anong pinag-ibatan ito? Yung masamang tingin, parang iniisip niyo Flaviano, inuusunada siya. Andun siya, doon nakatayo si Ragos. Tapos, ito naman si Flaviano. Siyempre, doon sa lalakad, nagkatingin lang sila. Pumunta rito. Kaya, manik over na. Pinictura na siya. Bumalik na naman. Pagbalik doon, pagbaba, nakakasalim pa rin. Yun na. Sa report ng NBI, kinumpirma nilang may mental disorder na schizophrenia si Ragos. Dagdag pa ng NBI, nagkaroon din daw ng planting of evidence. Matapos nilang mapatunayang hindi armado si Ragos noong mangyari ang insidente, base sa salaysay ng isa pang saksi na nakausap ng NBI. Taliwas ito sa sinasabi ng mga pulis. Prior kasi to the incident, there's this witness saying someone was inquiring about the motorcycle Corporal Ragos was selling, yung motor niya. So this witness asked him, meron ka bang ORCR? Do you have any ORCR? Official receipt or certificate of registration with that motorcycle? Sabi niya, meron. I have it here all in my bag. He looked inside the bag of Corporal Ragos. What he saw were documents such as yun nga yung quarantine pass niya, several IDs, bottle of mineral water. Andun din yung ORCR. Wala siyang nakitang baril. Wala rin daw nilabag na batas si Ragos. Plus the fact that at the time na in-approach kasi nila si Corporal Ragos, he was not violating any law. There's no reason for them to accost him actually. Mali rin daw ang ginawang pagkuha ng bag ni Ragos nang wala pang label o photograph base sa tamang operational procedure sa pagkuha ng mga ebidensya. Makikita mo rin sa CCTV video na sinipa-sipa pa nila yung bag bago nila dinampot at inilagay sa likod ng patrol. Makikita natin agad na siyempre supposedly dapat sinecure na nila yun eh. Ang nangyari lang is yung sling bag, itinurn over niya together with daw din na dun sa may allegedly na Smith & Wesson revolver. Ang findings kasi ng Death Investigation Division is that murder qualified by treachery at saka abuse of superior strength. June 4, 2020, isinampa ng NBI sa Quezon City Prosecutor's Office ang kasong murder, perjury at planting of evidence laban kay Police Master Sergeant Florendo at isa pang pulis na si Police Staff Sergeant Hector Besas. At apat pa nitong kasamahang police trainee na sina
Joy Flaviano, Arnel Fontillas, Dante Fronda, at Dalhes Gasiles. Sinubukan naming kunan ng panig ang mga sangkot sa kaso. Sa ngayon, ayon sa kasalukuyang tagapagsalita ng PNP na si Police Colonel Ismael Yu, pansamantalang nakahold sa serbisyo ang mga pulis na sangkot sa pagkakapatay kay Ragos. Meron tayong implementing rules and regulations. So erring personnel should be restricted from duty and they will be on hold pending investigation. Yung kaso nila ma'am nasa prosecutor's office na. We have to wait for the prosecution resolution of the prosecutor's office para po maituloy na yung justice system hinihintay natin. Sana po maging patas lang po yung batas natin. Alam po nila yung katotohanan, ma'am.